etong hindi pa naman na-formalize, no, pero in-announce na ni Senator Ping na bababa siya sa pwesto bilang tagapamuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Ginawa ko ng title para mas swak. Ping Lacson quits as head of Senate panel probing flood control corruption. Yan naman ang konteksto niyan. So most likely this will be formalized tomorrow unless something big happens between now and tomorrow, no? Pero ano ba impormasyon natin dyan, Senedo? Mukhang this is a foregone conclusion, no? Bibitaw na siya? Well, yung sinasabi kasi ng mga iba ay kasama yan dun sa mga compromises, no? Yeah. Para i-preserve yung majority sa Senado, no? Pero sa limitado kong pagkakaalam, pero mas mabuti na si Senator Ping yung magsabi, ay hindi naman siya may relasyon doon. Mas ito ay personal ni Senator Ping dahil ang feeling niya bilang isa sigurong head ng Blue Ribbon Committee ay kinakailangan niya mag-maintain ng a certain decorum, no? At kung yung mga miyembro ng Blue Ribbon Committee katulad nung napakagaling at napakatalino at napakagandang lalaki na si Senator Marcoleta ay nandun, ay baka ang feeling ni Senator Ping Lacson sa inyo na. No? Sa inyo na to. No? Baka mas mabuti na ako ay isang karaniwang miyembro, no? At para magawa ko, masabi ko yung lahat ng gusto ko. Imbis na chairman ka, na may maintain ka na equanimity as head ng Blue Ribbon. No? Kaya tingin ko mas yun yung dominant na dahilan, no? Rather than yung in relation dun sa pag-maintain ng majority dahil sa mga attempts na magkaroon ng coup. Kung maalala niyo, more than 2 weeks ago, lumabas na yung ganyang klaseng coup attempt. Di ba? Pero hindi naman siya natuloy. Tingin ko yung bukas ay hindi rin matutuloy. Dahil mukhang yung majority ay nagkasundo naman to maintain the status quo. Dahil for now, dahil sa mga pangyayari sa loob at labas ng Senado, ay mukhang si Senator Soto lamang yung pwedeng mag-maintain ng certain stability sa Senado. Pero ang tanong dito, miski sabi niya na personal to kay Ping Lacson, pero yung isa bang unintended effect nito ay yung somehow it helped maintain the status quo sa Senado. Posible, no? Depende rin kasi kung sino yung papalit. Di ba? Dahil mukhang hindi naman matutuloy yung coup, mukhang yung papalit, kung sakali na ituloy-tuloy na yung pag-atras ni Senator Ping at tanggapin ng plenary bukas, para ipepresent siya sa plenary. Yeah. Diba? Kung sakaling mangyari yon, yung papalit sa kanya ay malamang manggagaling din sa majority. No? Dahil nga, in all probability, hindi naman matutuloy yung Senate coup na palitan yung leadership ng Senado. Katulad nung more than 2 weeks ago na pagsubok. Mukhang yung lumalabas na mga pangalan kasi ay hindi naman acceptable sa majority. Mukha lang naman, no? Hindi naman yan confirm. Mukhang sa majority, mas confirm pa nga na mas acceptable pa yung mga tipo ni Robin Hood Padilla. Pero Attorney Barry, anong pwedeng impact nito from the perspective of optics at saka number 2, yung takbo ng investigasyon sa Blue Ribbon kung matuloy itong pagbaba sa pwesto ni Senator Ping? Una, kailangan nating alalahanin na prior to yung announcement na nagbabalak nga na nga siyang bumaba, nagkaroon na ng previous announcement na balak isuspend pansamantala yung mga Blue Ribbon hearings sa Senado. So dagdag pa itong latest development na ito, kahit nasabihin ni birthday boy Secretary Senator Edu Manzanas na maaaring personal ang dahilan ni Sen Ping sa pagbitaw dito sa Blue Ribbon. Hindi mo maiwasan na madami sa mga sumusubaybay at diba, halos lahat ng mga Pilipino ngayon talagang nakatutok dito dahil galit na. Ay isipin, isa na naman tong ebidensya na itong Senadong ito ay inuunang pagtakpan at depensahan ang kanilang mga sarili-sarili kaysa sa talagang magkaroon ng
isang lehitimo, masusi, maayos na investigasyon dito sa issue na ito. Kasi kailangan mong i-trace back eh. Nauna na yan doon sa mga diskaya na naunang pinresent ay walang tinuro na senador. At hinintay pa na mapatawag din sa Kamara bago magbanggit ng pangalan ng senador. Dagdag mo pa yung mga antics ni Senator Marcoleta. Parang paminsan-minsan ang puna na sa kanya, mukhang nag-aabogado siya para dun sa mga diskaya. At mukhang determined. Hindi siya pinapatamaan ko ng mukhang pag. Okay. Sige. Hindi. Okay. Bakit mukha ba siyang pag? Hindi nga. Sabi ko nga, hindi nga siya. Parang malayo. Hindi. Dahil wala. Parang And then, yung napag-usapan natin nung isang araw na si Senator Chase Escudero na nag-privilege speech na imbes na depensa ng sarili, bukod sa lahat ng sisi ay binato muli sa House. Wala na namang may sala sa Senado. So 'di ba parang sobrang laki na nung duda eh. At ako kung matutuloy man 'tong pagbibitaw ni Sen Ping, napaka-importante niyan sinong ipapalit. Kasi kung mukhang luto na nga nangyayari, 'di ba? The fix is in. Ika nga, baka mainip na ang madaming mga kababayan natin na up to now 'di ba? Kahit paano pasensyosong naghihintay na magkaroon ng maayos na resulta ito. Lalo na yung House nagsara na ng tindahan, wala nang investigasyon at ito na namang ICI hanggang ngayon hindi pa rin tumutugon dun sa mga panawagan na magsagawa ng bukas na live streaming para makita naman natin kung ano nangyayari dyan. So, ako, nagigets ko na ang tendency ng madaming senador ay, sige, medyo close ranks tayo dito. Lahat naman tayo madumi. Lahat naman tayo may sala eh. Lahat naman tayo mag-resign na lang eh. Pero Hindi naman yan lahat. Hindi naman yan lahat din. Tingin ko hindi pag hindi sila nag-ingat baka magulat na lang sila na yung mga taong dati pasensyoso ay hindi na masyado magiging pasensyoso, di ba, sa darating ng mga araw.